Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa hatol ng Korte Suprema kay Law Dean Nilo Divina. Si Attorney Divina ay isang Law Dean ng University of Santo Tomas. Ayon sa Korte Suprema, si Attorney Nilo Divina ay nagkasala ng simple misconduct dahil sa pag-sponsor niya ng mga biyahe ng mga opisyal ng Integrated Bar of the Philippines Central Luzon. Ayon sa Korte Suprema, si Divina ay nagkasala ng simple misconduct sa ilalim ng Code of Professional Responsibility and Accountability, CPRA, dahil sa paggawa ng hindi nararapat. Nabatid ng Korte Suprema si Attorney Nilo Divina ay nagkasala ng simple misconduct sa ilalim ng Code of Professional Responsibility and Accountability, CPRA, dahil sa paggawa ng hindi nararapat ng i-sponsor niya ang mga biyahe ng mga opisyal ng Integrated Bar of the Philippines, IBP, Central Luzon. Ito ang naging desisyon ng Korte Suprema en banc, sa isang desisyon na isinulat ni Associate Justice Samuel Gerlon, na nagpataw ng multang 100,000 pesos kay Attorney Divina, miyembro ng IBP Tarlac Chapter. Isang hindi kilalang liham ang umano'y sinabi ni Attorney. Si Divina ay nasangkot sa iligal na pangangampanya bilang bahagi ng kanyang planong mahalal na IBP Central Luzon Governor. Iginiit ng liham na si Attorney Divina ay dinala niya ang mga kasalukuyang opisyal ng IBP Central Luzon sa Balesin Island Club noong 2022 at sa Bali, Indonesia noong 2023, at binigyan sila ng cash at mga tseke ng regalo na may kabuoang daan-daang libong piso. Napag-alaman ng korte na si Attorney Divina ay nakagawa ng hindi nararapat sa pag-sponsor ng mga biyahe ng IBP Central Luzon officers na labag sa Canon 2, Sections 1 at 2 ng CPRA. Ipinasya ng korte na ang mga regalo ay lumilikha ng pakiramdam ng obligasyon sa mga tatanggap na bayaran si Attorney Divina ng pasasalamat sa hinaharap. Ang mga sponsored trip ay para lamang sa kapakanan ng mga opisyal at hindi para sa mga nasasakupan ng IBP. Dagdag pa, sinabi ng korte na si Attorney Divina ay hindi naaangkop ang pag-uugali dahil nagtaas ito ng mga katanungan tungkol sa integridad, pagiging patas, at kalayaan ng IBP. Gayunman, natuklasan ng korte na si Attorney Divina ay nakagawa si Divina ng mga ipinagbabawal na gawain na may kaugnayan sa mga halalan sa IBP sa ilalim ng Seksyon 14 ng binagong IBP bylaws. Ang mga sumusunod ay napatunayang guilty din sa simple misconduct para sa pagtanggap ng mga regalo na sina Attorney Peter Paul Maglalang, bilang gobernador ng IBP Central Luzon, 2021 hanggang 2023, sinabi ni Attorney Winston Guinness bilang Pangulo ng IBP Zambales Chapter, 2021 hanggang 2023, sinabi ni Attorney Jocelyn Clemente bilang Auditor ng IBP Tarlac Chapter, 2021 hanggang 2023, at sina Attorneys Jade Paulo Molo, Enrique de la Cruz, Jr., at Jose de la Rama, Jr. Idiniin ng korte na, ang pagtanggap ng mga kaloob na ito, na labis-labis na sumasalamin sa kanilang kakayahang kumilos ng may karapat-dapat at mapanatili ang hitsura ng pagiging angkop sa personal at propesyonal na mga pakikitungo. Idinidikta ng prudence na ang gayong kahangahangang mga kaloob ay magpapamalas sa kanila sa nagbigay at ang pakiramdam na ito ng utang na loob ay maaaring magkubli sa kanilang paghatol sa hinaharap. Ang bawat abogado ay pinagmulta ng 100,000 pesos. Inalis din ng korte ang pagsususpend nito sa halalan ng mga opisyal ng IBP Central Luzon at iniutos na magpatuloy ang halalan para sa IBP Central Luzon Governor para sa terminong 2023 hanggang 2025. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.